Kano birthday mo? Makano? Kaya mag-itsun tayo. Kano maglitsyon? Ano daw? Natapos na daw yung birthday naglitsyon. Nangyari na yung birthday. Kailan yun? Kailan? Aday, yung nagdala daw ako ng pagkain. Oo. Reunion yun eh. So ayan po mga kabayan, nandito ngayon si Tatay Romy and Kuya Marwin. Si Kuya Marwin po mga kabayan, ayan, bagong ligo. Kasi nga, sabi ko sa kanya, Kuya Marwin, kapag nagtatrabaho kayo na malakas ang ulan at nababasa kayo sa ulan, tiyakin mo, bago ka magbihis, maligo ka muna. Hindi yung natuyuan ka ng tubig ulan sa katawan mo kasi yun ang nagkukos na sipunin ka, lamigin ka, magkakatrangkaso ka kasi iba yung nakababad ka dyan sa ulan mga kabayan. Maligo. Kaya naligo siya mga kabayan at nagbihis. So dapat ganyan. Hindi katulad ni Kuya Bintot mga kabayan na kapag nakapagtrabaho na dyan, kapag naabutan ng ulan, abay, sige, hihinto siya. No? Sabi mo sa kanya maligo siya, mamaya na. Ang mamaya niya hanggang bukas hindi pa nakaligo. Ang damit niya mga kabayan hindi pa napalitan. Super basaan niya, basang-basa, no? Halos isang balde kapag pigaan mo yung damit ng mga kabayan, basang-basa siya. Kasi nga umuulan eh. 'Di ba? Matutuyo na lang yung suot niya mga kabayan sa katawan niya. Hanggang bukas, yon pa rin at yon pa rin ang suot niya mga kabayan. So, paano hindi siya magkakasakit kung ganyan palagi? 'Di ba? Marami namang damit. Lalo na ngayon, kabilaan ang nagbibigay. Bukod sa binibili ko, pinapadalan pa ni Nanay Mia. No? And then, pag mayroon pang mga kahon, pa-box, hinuhugutan din namin sila. So, doble-doble. Kabilaan yung yung damit na nagbibigay. Hindi makabihis. Hayaan lang yung damit niya na basang-basa sa katawan niya hanggat matuyo. O kayo po mga kabayan, okay ba yung ginagawa ni Kuya Bintot na hayaan lang sa katawan niya yung galing sa ulan, basang-basa, hayaan lang matuyo sa katawan niya yung damit hanggang kinabukasan? O kasi ako mga kabayan, nakababad ako dito nga, hindi magdamag, nakababad lang sa katawan ko. Nakakaramdam ako ng sakit ng katawan, lamig, kumikirot. How much more kung basang-basa, matutuyo na lang sa katawan niya. Then abutan pa kinabukasan. So mahirap. So ngayon po mga kabayan, kahapon po kasi mga kabayan, napansin ko talaga ni Tatay Romy. No, napansin ko talaga ni Tatay Romy kahapon na talagang dinuro niya o dinuro talaga niya si Kuya Bintot na may kasamang sigaw. Dahil nga sa alak na nagdadala dito, no, talagang ginanyan na huwag ka dala alak dito. Huwag dala alak dito, makakamulit. So doon ako nagulat mga kabayan, first time na makita ko yung facial expression ni Tatay Romy na magalit siya. No, na pinagsalitaan niya si Kuya Bintot. First time, no, sa tagal ko nang pabalik-balik ito mga kabayan, nakita ko talaga sa mukha ni Tatay Romy na galit siya. Ibig sabihin, ayaw niya na magdala si Kuya Bintot ng alak dito. Kasi alam niyang hindi maganda. Alam niyang hindi maganda yung idudulot dito na puro pa naman sila lalaki, no? And then, ayaw niyang uminom dahil alam din niya sa anak niya na ganyan ang sitwasyon, no? At si Tatay Romy. Kaya grabe yung niya. No, grabe yung binantayan nga namin mga kabayan eh. Kapon, galit si Tatay Romy, binantayan namin kasi nagalit siya. Mataas ang boses niya. Baka sa mukha niya, nagalit talaga. Tapos yung mata niya mga kabayan talagang gumanyan. Lumaki yung mata niya tapos lumaki yung boses niya at may kasama pang duro.
Ibig sabihin siguro mga kabayan, nagawa na lang niya yun kasi napuno na siya. Kasi kung ako dito, hindi naman masaway-saway, Marvin, di ba? Pag si tatay, kayo-kayo lang dito, hindi maganyan ni tatay, na yung may kasamang duro, may kasamang sigaw. Hindi. O, di ba? Nagulat ako mga kabayan, naglakas loob lang siguro si tatay Romy ganyanin niya kasi nandito ako. Oh. Kumbaga, napuno na rin si tatay Romy. Napuno na rin siya ba? Kasi siguro, panay ano na lang to ah. Panay dala na lang to ng alak ah. Panay ano na lang to ah. Kaya ito, pagkakataan ko na, nandito si anak ko, Lori. Pagsabihan ko na. Kaya naglakas loob siyang sigawan at dilata ng mata at may duro pa. Kasi tahimik lang naman to. Pag dumarating to na nakainom, tahimik lang naman to. At minsan pa nga, pag dumarating si Bentot, galing sa inom, tinatanong pa ni tatay, or tinuturo pa niya, Mangan, kumain ka. Sinisinyasan niya si Bentot na pakainin. Kasi alam niya, na galing na kay pag-inuman, at alam din niya na wala pang kain kasi hindi nakauwi. Ang bait nito. Tapos tinuturuan pa magbihis ng damit, kumain, and everything. Kaya ang hirap. Ang hirap po mga kabayan na tuwing uwi, may bit-bit dito araw-araw. Kung paano pala pag may pera si Kuya Bentot, may pera siya araw-araw, 5,000, o baka isang case ng gin ang iuwi dito, o kaya isang case na Red Horse ang iuwi dito. Ang hirap po nun. Araw-araw ganyan, araw-araw ganyan. Hindi na sila makapag-isip ni Marvin ng maayos kung paano yung mga pananim dito. Dahil puro na lang inom. O ngayon, Marvin, ay kanina pag-uwi niya, hindi mo na amoy alak, hindi mo na nakainom, hindi na. O, tapos pag-uwi niya dito, pag-uwi niya, tahimik na siya o nag-iingay. Kahapon, pag-uwi namin, anong sinasabi niya? Sumunod siya? Sumunod siya pero bumalik siya. Wala na. Ngayon lang uwi. Ha? Ngayon lang uwi. Sumunod siya pero bumalik siya dito. Ibig sabihin, bumalik na naman siya doon sa itaas? Siguro. Diba, sumunod siya? Ay, hindi. Yan, karta, naburo. Sorry. Hindi man natulog dyan. Kanina Bumalik lang siya, sumunod siya sa amin. Sabi ko nga, pigilan nyo. Bakit sana naman yan? Baka bibili na naman ng alak. Tapos bumaba siya. Sumunod ulit. Hindi na bumaba rito, pero bumalik rin. Nauna kasi ako kahapon eh. Hindi na namin siya nakasabay. Bumalik dyan. Bumalik din pala siya. Tapos hindi umuwi. Hindi. Anong oras siya dumating? Kanina. Pagdating niya ay kahapon, wala siyang sinasabi. Pag uwi niya kanina, wala din siyang sinasabi? Wala siyang sinasabi sa inyo? Wala. Tahimik lang siya. Oo. Or hindi nyo lang namalaya na umuwi siya dito ng maaga, dito natulog? Maaga kami nagising. Maaga nga nagising. Wala naman dyan. Wala siya dyan. Ang importante, kahit umuwi siya ng ganyan, kasi meron naman siyang tinutulugan doon sa ulingan niya, or doon sa bahay ng caretaker niya, kung doon pa siya natutulog, or sa barkada niya dyan sa tuktok, di ba? Kung dyan siya nakatulog, okay lang, basta hindi siya uuwi na may dalang gin, or hindi siya uuwi na lasing na susuray-suray siya. Di ba? Yun ang importante. Kalmado yung pag-uwi niya. Ay, Diyos ko po mga kabayan. Kaya marami talagang nagsabi sa atin na napakalawak ng ating unawa. Yes, totoo po yun. Kasi kung maiksi ang aking unawa mga kabayan, wala na. Pero sa lahat na nangyari po mga kabayan, ay hindi po ako napundi.
no? Lalo pa akong naawa sa sitwasyon ni Kuya Bento at sa ginagawa niya. Sa ginagawa niya. Lalo akong naawa at lalo akong nagpupursige na ipaintindi sa kanya yung mga bagay-bagay para maintindihan niya. No? Para maintindihan niya. Kasi kawawa naman, nandito na si Kuya Marwin, nandito na si Tatay Romy, nandyan na siya, na hindi sila magkakaintindihan. No? Kawawa naman. Na ang tagal na panahon na hindi sila nagkasama. Kung kailan na nagkasama sila, saka pa naging ganyan. Pero sabi ko nga, ang gagawin po namin ngayon, no? Halimbawa, may sponsor na magbibigay kay Kuya Bentot, cash. Sabi ng sponsor, Lori, pakibigay mo nga kay Kuya Bentot 1,000, kay Marwin 1,000, kay Tatay Romy 1,000. Ang gagawin ko po mga kabayan, ang kay Marwin, ibigay ko sa kanya. Kasi alam naman ni Marwin humawak ng pera. Ang kay Tatay Romy naman din, ibigay ko rin sa kanya. Pero hindi ko ipapakita kay Kuya Bentot. Kaya lang, mag-uutos to ng tabako. Pag nalaman na naman ni Kuya Bentot, kukunin na naman yun. Ang gagawin ko na lang, para kay Tatay Romy, ibili ko ng kailangan ni Tatay Romy or hawakan ko muna and then unti-untiin ko bigay. Ang kay Kuya Bentot naman po mga kabayan, ang gagawin ko dyan is unti-untiin po. Yung 1,000 o ito 100. 100. 100. Para hindi kaagad maubos yung 1,000 isang araw lang din. So ibig sabihin, pag meron siyang malaking pera, libo-libo. Sa isang araw, libo ang maubos. Kawawa naman yung sponsor natin, mamumulobe, bankrupt ang negosyo. Dahil marami nakapalibot, mabait. Amu-amuhin lang yan, bigay na kaagad. Diba? Kaya ganun lang po ang gagawin natin. Kaya pag merong sponsor na magbigay, ay ako ang hahawak, unti-untiin po natin bigay sa kanya or ibigay natin, ibili natin ng kailangan niya. Mas mainam yung ganun na lang po mga kabayan. Para walang hawak pera, walang lasing, walang magbitbit ng alak dito. At walang magkakasakit. Walang magkakasakit. Dahil si Marwin, pinagsabihan ko na rin to. Marwin, huwag mong antayin yung panahon na ikaw na naman ang duruin ni Tatay Romy. Ikaw na naman sabihin, wag ka inom alak. Hindi pa ako Natawa si nakita. Tatay Romy. Ha? Hindi na po ako nakita nag-ano dito ng alak. Ha? Hindi pa ako nagdala ng alak dito. Kaya nga, huwag ka magdala ng alak. Mamalimos na lang daw. Mamalimos na lang daw para pambili ng alak. Huwag mong antayin na ikaw na naman ang mabulyawan ni Tatay Romy. 'Di ba? Bawal magdala ng alak dito, ne. Bawal magdala alak, no? Bawal. Sabihin mo sa kanya, habihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo, ayusin mo. Ganun mo, Sabihin mo, wag magdala alak. Sumuntong alak. Sabi mo, wag magdala alak dito. Sabi mo. Wag siya magdala alak? Wag, bawal? Bakit bawal? Magalit daw ang Panginoon. Buti pa si Tatay Romy. Bili na lang daw damit. Sabi niya, ibili na lang daw ng damit. Kung ibili ng alak, ibili na lang daw ng damit. Di ba, mga kabayan? Magugulat ka ngayon sa mga kasagutan ni Tatay Romy. Ibang-iba noon kaysa sa ngayon. Huwag ka magdala ng alak. Sinabihan niya si Marwin, ang ibili ng alak ay ibili na lang daw ng damit. Very good.
Ano daw? I-shoot daw yung ID niya para ID mo? Saan yung ID mo? Wala ka namang ID. Di ko nga alam kung anong birthday mo eh. Ano bang birthday niya? Anong buwan? Alam mo, Marwin? Hindi ko rin alam. May ID ka? Saan? ID? Gusto ko, hindi namin alam mga kabayan kung alam lang namin. Kailan birthday mo? Birthday, Karawan. Sabihin mo nga sa Aita, Win, kung anong birthday niya. Kano birthday mo? Ah, Aita din pala yung birthday? Ha? Marwin? Ha? Birthday din ng Aita, asalitang Aita. Halo na yung kapangpangan. Tanungin mo sa kanya ulit. Birthday mo? Kailan? Kailan? Anong buwan? Kano birthday mo? Makano? Kaya mag-lechon tayo. Kung kano mag-lechon? Ano daw? Natapos na daw yung birthday nag-lechon. Nangyari na yung birthday. Kailan yun? Kailan? Aday, yung nagdala daw ako ng pagkain? Oo. Reunion yun eh. Ay, Diyos ko, yung birthday ng mga kabayan. Yun pala yung nagdala ako ng maraming pagkain daw, yung reunion. Yung birthday mo? Yung maraming pagkain tayo? Yung may lechon? Oh, yung maraming pagkain sa lechon daw. Yun yung birthday niya. Ibig sabihin, nagkataon pala. Oh, yung mga ihaw-ihaw. Yun pala yung birthday mo? Kailan pa yung reunion natin? Opo, yung may kasama. Yun yung birthday mo. Oh, si Kuya Bentot, kailan ang birthday? Diyos ko mga kabayan. Tamang-tama pala yung handaan natin sa reunion sa Thanksgiving. Birthday pala ni Tatay Romy yun. Kung alam ko lang, binilhan na kita ng cake. Hindi ko naman alam kasi. Oh, hindi mo sinabi sa akin. Na birthday mo pala nun. Ikaw, Marwin, kailan birthday mo? 2002, January 4. Ha? January 4. January 4? Malapit na. 2 buwan na lang. Maging 22 na. Ilang taon ka na? 22. Mukha kang 82. Tanungin mo nga, taon, Chawin? Ilang taon ka na? Taon? Edad? Ungo kayo na kano. Ilan? Ha? 14. Binata. 14 anyos, matanda pa yung anak. Anak yun. Marwin, sinungaling ka. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 21. Oh, 21 ka, mag-22 ka sa January. O sinungaling ka. Ikaw pala ang tatay, ikaw pala anak mo eh. Baligtad. 14 la edad mo? Oh, ikaw 22 ka na. Ito. Binata ya. Sabi niya 22 daw siya. Sa January. Ikaw, 14? Ha? Papa mo siya? Sabi mo, Papa. Sabi mo, Papa, ah. Papa. Kiss, Papa, kiss, Papa. Papa. Di. Ito pala ang puto mo, Marwin. Yan yung panganay mo, Marwin. Ay, Diyos ko, ang anak, 22 na sa January. Ang tatay, 14. Baliktad pala ngayon. Ikaw pala ang tatay ngayon, Marwin. Ikaw anak niya? Anak ka niya? Ano ka niya? Anak gulay, sabaw. Papa mo pala yan. Siya ang papa mo.
Ne? O sabi mo, Papa? Sabi mo, Papa? Sabi mo, Papa? Mihal, sabi mo, Papa, I love you. Bapa. Sabi mo, Papa, I love you. I love you. Papa. I love you. I love you. Ay, Maawa kita panganib. Ah? Maawa kita panganib. Ano daw? Maawa ka sa panganib, tiyo. Wala nang panganib kasi wala nang super typhoon. Hindi na matutuloy yung panganib kasi wala na. Bumalik na yung bagyo sa lungga niya. Hindi na natuloy. Kaya pasalamat tayo. Walang super typhoon sa Pangasinan at Tarlac. Iwan ko lang sa ibang lugar mga kabay. Sana sa buong walang super typhoon. Ulan lang. Ganito lang sana din. No? Para walang malaking pinsala ang mata-masa ng ating mga kababayan. Diyos ko. Oh. Ilang taon ka? Mano edad mo? Ilang taon? 14. Oo, 14 talaga. Siya, ilang taon? Talungin mo. Mag-22. Ha? Mag-22. Mag-22, tinawanan ng tatay kasi bakit matanda pang edad kasi sa anak? 22. Palagay ko. Magkapatid kayo? Magpatil kayong dalawa? Ha? Pati ko. Anak din. Paano din magkapatid? Anak na to ni July. Aday. Anak ni Baka July. edad ni tatay. Kaya niya pang magbuhat ng mabigat. Mga 50. Pero wala pa tong senior. Wala pa. 50. Mga lang to, mga 50 plus lang to. Oo. Wala pa tong senior. Siguro Wala na pa. sa mga 55, mga 54, ganyan. Kasi yung kapatid niya, yung babae. Ano yun? Yung matanda sa kanya. Nasa 53. Sino mas matanda sa inyo? Ikaw o siya? Sino mas matanda sa yung dalawa? Kay... Si Marvin na matanda. Tama nga naman siya kasi 14 pa lang siya. O tapos siya 22 na. Si... Sino kasi bata isip. Anong taon ka na? Kahit anong tanong ko mga kami, 14 talaga ang edad niya. Sana ganyan lang mga kabay na badatan natin na swabe lang. Puro lang tawanan. Hindi baling mangulit mga kabayan. Basta wag lang yung lasing, no? Hindi baling mangulit lang. Walang away, walang samaan ng loob, walang nag-aano dyan. At nagtutulungan sila. So ganyan sana mga kabayan tuwing dating natin na masaya lang. Na walang balitang problema. No, walang balitang problema. At saka ano po mga kabayan, yung cellphone po ni Kuya Bentot, yes, naintindihan naman po natin yun. No, naintindihan naman po natin yun. Alam naman natin, kaya nga kinausap natin kung anong saktong nangyari doon sa cellphone niya. Kasi kung hindi nahanap ni Kuya Marvin, saan ba niya tinapon, Win? Diyan sa baba dun. Sino ang kasama mo naghanap? Si... Yung bayaw ko. Kuya Michael. Oo. Saan banda dyan sa baba? Yung banda doon sa may sagin. Kundi ang layo pala, buti nahanap nyo ang sukal dyan. Siya yung nakaanap, siya yung nagtapon. Hinanap din niya. Mm. Aday, akala ko kayong dalaw ni Kuya Michael. Tatlo kayo naghanap, kumbaga. Apat kami yung Pati anak niya. Apat kayo naghanap. So ikaw, anak ni Kuya Michael, Kuya Bintot, Oo. saka si Michael. Yun. Tinapon niya, sumama din siya sa paghahanap. Siya lang din ang nakahanap. Siya yung nakahanap din. Oh. Kaya naintindihan naman po natin na aksidente ang nangyari. Kung talagang aksidente ang nangyari, hindi sinasadya, accept naman po natin yung mga kabayan. No, hindi naman natin siya pinagalitan.
Ang sa atin lang, syempre pagsabihan siya, no, para maintindihan niya yung mga bagay-bagay. At baka kasi mga kabay nag-post yung cellphone na nabasag sa ano niya, sa wallet niya. No, dalawa lang po 'yon. Either na nahulog, hindi na niya namalayan, or meron siyang dinukot na tabako, pag ganyan niya, ay sumama yung cellphone niya, nahulog kasi simento ang dinadaanan niya doon. Or, possible din na nailagay niya dito sa likod ng pocket niya, umupo, at naupuan niya, Look. at nabasag. So, yun lang po ang mga yung pwedeng nangyari doon sa cellphone niya mga kabayan. 'Di ba? Yun yung pwedeng possible na nabasag yung cellphone ni Kuya Bentot. So, hindi naman tayo nagalit. Kaya lang, sabi ko nga, pinagsabihan lang natin siya para susunod ay alerto na siya, no? At isa pa po mga kabayan, marami siyang body bag. Iwan ko, minsan pag hinahanap ko yung cellphone na, Kuya Bentot, saan cellphone mo? Kunin mo, nandoon sa body bag ko. No? Nandoon daw sa body bag niya. So, inuutosan niya ako. Pero nung time na yon, ang dami naman yung body bag. Bakit hindi niya naisiksik doon yung kanyang cellphone sa body bag niya na meron naman siya? At doble-doble naman ang body bag niyan. No? Dahil sarili niyang bili namin, padala, galing ka na Mia, at iba pa. So, doble-doble. Iwan ko kung sana hindi ko nakita. Baka tinago lang din niya. Kasi minsan may suot-suot naman siya. Diba, napapansin niyo po sa mga ibang videos natin, mga nakaraang videos natin, panay suot niya ng body bag. Pero nung nangyari yung cellphone niya, hindi ko na alam kung may suot siya doon na body bag kasi wala na ako. And then pagdating dito, tinapon. Pero sinabi niya sa Yui na nasira. Hindi niya pa sinabi yun. Hindi pa niya sinabi. Paano mo nalaman na tinapon niya dyan? Yung tinanong ko siya, Oh. doon niya pa nabanggit yun. Kung hindi mo tinanong, hindi mo alam na nasira na tinapon niya dyan. Sabi ko sa kanya, yung cellphone nasa na, doon niya lang sinabi, nabasag. Nabasag. Tinapong ko dyan. Sabi niya. Kaya hinanap nyo kaagad. Oh, diba? So, lahat ng bagay po mga kabayan ay ituro lang natin sa kanila kung paano. No, pag nagsalita ako sa kanila mga kabayan, kapag nagsalita ako, no, pinagsasabihan ko, hindi ibig sabihin nagalit tayo. No, pinagsasabihan lang natin, pinaalala, no, pinapangaralan kung anong dapat gawin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.